Magandang araw! Ako nga pala si Eliosa Jane Bea at ngayon naman, itatakal natin ngayon ang hypothesis testing. Kayo ba? May idea ba kayo kung ano ang hypothesis testing? Ayan, so mukhang meron nga. So ngayon, dito natin malalaman ang hypothesis testing. So bago ang lahat, ano nga ba yon? Aalamin natin ngayon. So based sa ating PPT, ang hypothesis testing is a statistical method used to make decisions or conclusions about a population based on sample data. Also, it helps determine whether there is enough evidence to support or reject a claim or assumption. So basically po, si hypothesis thinking is assumption that we make about population parameter. So ibig sabihin, for example, ang researcher is merong study. So gagamitin nila si hypothesis para masabi kung accept ba or not accepted yung kanilang research. Ayan. So bago ang lahat, ito ang tanong natin ngayon. Paano malalaman at i-compute kung significance or not significance ang isang data? Ayan, dito natin matatakel kung paano nga ba natin siya makukuha or paano natin siya malalaman kung significance or not significance ang isang data. So, hypothesis is we have two types of statistical hypothesis. The number one is null hypothesis and number two is the alternative hypothesis. Ayan, so ipapaliwanag ko kung ano nga ba pinagkaiba nilang dalawa. Una muna is si null hypothesis. Basta si null hypothesis, lagi lang siya nagsisimbolize ng H sub O. At tatandaan pag mu sub 1 equal mu sub 2. So bakit nga ba? Pag may nabanggit na equal sa isang research problem, automatic na yon na kiniklaim ni research yung null hypothesis. Meron lang siya. So, ibig sabihin, there's no difference between the two population means parameter. So, ganun lang siya. Then, kung na-reject si null hypothesis, ang i-accept naman natin ay si alternative hypothesis. So, ano nga ba si alternative hypothesis? Si alternative hypothesis is backup lang siya. Basta, si alternative hypothesis, symbolized lang siya by H sub 1. It means, mu sub 1 not equal mu sub 2 or mu sub 1 greater than equal mu sub 2 and mu sub 1 less than equal mu sub 2. So, ganun lang siya. So, kapag na-reject si null hypothesis, i-accept naman yun ni alternative hypothesis. So, in short, there's a difference between two population means parameters. So, ayan, guess nyo ba? Basta si null hypothesis is symbolized by H sub 2. Nag-symbolize siya ng H sub 2. Tapos, walang difference between two population means parameter. Pag si alternative hypothesis naman is symbolized by H sub 1. Ibig sabihin, there's a difference between two population means. Ganun lang siya. Next naman is we have one-tailed versus two-tailed. So, paano ba natin malalaman kung one-tailed or two-tailed? Si one-tailed is meron tayong dalawa, which is si left-tailed tsaka si right-tailed. Pag sinabing left-tailed is less than agad siya. Pag may nakita kayong less than na word sa isang research, ibig sabihin yun, left-tailed na agad yun. Less than. Pero pag right-tailed naman or greater than, pero pag right-tailed naman is ibig sabihin nun is greater than. Yan lang. So, ititest mo siya left and right. Ganun lang si one-tailed test. Pag si two-tailed test naman is equal. Ibig sabihin nun, tinitest both tails. Left and right. Pag two-tailed naman is equal. Ibig sabihin nun, ititest natin yung both tails nila. Yung both tails na yon is, gagamiting test natin is si normal curve or si z-test. So, note lang natin, pag ang n natin is greater than 30 is, z-test.
Pero pag mababa, ang N natin is less than 20 or 30 above or 30 below, ano siya, t-test yon. So, ayan. Ngayon, ang gagamitin ngayon natin is si z-test. Kasi nga, malaki siya. Malaki si N, which is 30. Gamitin yun kung reject ba or not. So, yan. We have example here. A researcher reports the average salary of doctor is more than 63,000. A sample of 35 doctor has mean salary of 65,700 pesos. At alpha is 0.01 test claim that the doctor earned more than 63,000 a month and the standard deviation of the population is 5,250. So, ayan. So, meron tayong given dito. Ayan. So, nilagay ko na yung given dyan para madali na rin natin siyang mahanap. So, nilagay ko na yung given dyan para hindi na tayo mahirapan. So, yung mean natin, mean yan. So, ang mean natin is 65,700. Yan. Mean salary, 65,700. Then, ang mu natin is si 63,000. Yan, more than 63,000. Then, ang standard deviation natin is si 5,250 at si N naman natin ay si 35. Yan. So, paano nga ba siya gawin? So, ganito. Meron tayong step dito. So, 6 na step siya. So, makikita nyo 6 na step. So, medyo mahaba-haba itong gagawin natin ngayon. Then, sana mag-gets nyo. Yan. Ayan, mag-start na tayo sa may competition natin kanina. So, diba, sabi kanina, ang research problem natin is a researcher reports that the average salary of doctor is more than 63,000. At ang sample naman is 35. At ang mean salary naman ng doctor ay 65,700. At ang alpha level naman is 0.01. So, yung test is kiniklaim na ang doctor is nakakaipon sila or nagkakaroon sila ng sweldo na 63,000 a month. At ang standard deviation ng population naman is 5,250. Ayan. So, ito na yung given natin. So, si mean natin, ang ibig sabihin nito is mean. Para di kayo malito. Mean yan. Si mean natin is si 65,700. Kasi nga, sabi dito is sa mean salary of a doctor, which is 65,700. The next naman is si mu. Lagay rin natin. Ang mu natin is si 63,000. Sino ba yun doon? Ayan, ito yung nagsisymbolize na more than. The next naman is si ito ang symbol ng ano niya is si standard deviation, SD. At ang symbolize naman nito is si, at ang ibig sabihin naman nito is standard deviation. Ayan. Mean, mu, standard deviation, at last is, at next naman ngayon is si N. Ang ibig sabihin naman yan is number of sample. Yan. So, 35 doctor daw ang kinuha nila. Ayan. So, pupunta na tayo ngayon sa step 1, which is the state the hypothesis and identify the claim. So, una is meron tayong si null hypothesis at si alternative hypothesis. Yan. So, ulitin natin na kapag si null hypothesis is lagi lang
equal. At si alternative hypothesis naman is lagi lang greater than. Kaya less than. So, sabi dito sa ating research problem is salary of doctor is more than. Ibig sabihin nun, kay alternative hypothesis natin siya ilalagay. Si 63,000 pesos. So, ang ilalagay natin sa alternative hypothesis natin is si 63,000 pesos. Ayan. So, ganito natin siya ilalagay. So, ito lang ilalagay nyo. Mu greater than 63,000. Ayan, ilalagay nyo. Then, sa null hypothesis is, ang gagawin mo dito is parang magkokontrahan na lang sila. So, kukontrahin nyo na lang tong si more than. So, ang mangyayari is si mu, ganun pa rin. So, 63 pa rin ilalagay natin dito. 63,000. Pero, ang gagawin natin is si mu less than 63,000. Di ba sabi nga natin kanina, basta pag si null hypothesis is malaging may equal. So, mu is less than equal 63,000. Ulitin ko, sabi sa problem is more than ang hinahanap. So, pag more than is alternative hypothesis. Pero, pag equal is null hypothesis. So, wala namang equal na nabanggit doon. More than lang. Ayan. So, ay na kunin or ganun lang kunin si step 1. Next naman is sa step 2. I-identify naman natin dito yung level ng significance. So, ang mangyayari lang dito is hahanapin lang natin yung may decimal or yung may naka-percent. Nabanggit natin kanina sa may ating problem is merong alpha equal 0.01. So, siya lang naman yung may percentage dyan or kaya decimal, kaya ayun yung ilalagay natin dyan. So, alpha level equal 0.01. So, ayun ang ilalagay natin sa may step 2, which is the identify the level of significance. Next naman is magpuproceed na tayo sa step 3. Get the critical value. So, ang gagawin natin dito is kukunin lang natin si critical value. Ibig sabihin, i-identify lang natin muna kung one-tailed ba siya or two-tailed. Ayan. So, kanina, base sa may problem natin kanina, is more than. So, may word na more than. So, ano nga ba yung more than na yon? So, kanina is, pag more than, is si one-tailed test sa right. Yon. So, hahanapin natin si alpha level natin, which is the 0.01 sa z-table. So, ayan. Ayan. So, ganyan lang siya. Pag nakita nyo na siya, anong lumabas is 2.326. Ayan. So, yung the level of significance natin is si 0.01. So, hahanapin lang natin siya sa may z-table. Ayan. So, pag nakita nyo na si 0.01, bababa lang kayo dyan. Ayan. At pag nakita nyo na yan, ang lumabas is si 2.326. So, ayan yung ilalagay natin. So, ang ilalagay natin is, so, di ba sabi nga, more than, ibig sabihin one-tailed test right. Ibig sabihin, pag more than is positive, pero pag less than is negative na. Next naman is step 4. So, step 4 na yung tatakal natin. And so, magkaiba po si z-table tsaka si critical value. Si critical value is, gumagamit lang tayo ng, kinukuha natin sa table yan. Pero pag z-value is ito na may mga computations or formula. So, yung magiging formula natin.
Ayan, nandun na nga yung given natin kanina. Ito yung given natin kanina. So, ang gagawin na lang natin, isa-substitute na lang natin. So, si min natin is 65,700 minus min, or minus mu, which is 63,000 over our standard deviation is 5,250. Then divided by our number of sample, which is 35. Yan, so divided by siya. Tapos, square root ng 35. Una, si 5,250 divided by the square root of 35. Kasi pag ma-minus nyo naman si 65,700 minus 63,000. Tapos yung sagot nyo dito is ipag-divide nyo lang dito. Then, ang answer is 3.043. Kaya ang C value natin is 3.043. Next, the step 5. Which is C, decision rule. So, ang kailangan mo dito is si critical value at si Z value. So, una, mag-drawing muna tayo ng normal curve. Ito yung mean niya or 0. Then, ilulocate muna natin si critical value. So, si critical value is si positive 2.326. So, saan natin siya ilalagay? Ito natin siya ilalagay sa kanan. Positive 2.326. So, ito na yun. So, ang mangyari, ibig sabihin yan, ito na yung direction region natin. So, shade natin. Pumasok na dito ng mga values is rejected si null hypothesis. Natin i-locate si C value para malocate natin kung accept or not accepted siya. Yan, so nahanap natin is si 3.043. So malaki siya, diba? So dito natin siya ilalagay. 3.043. Ibig sabihin yan, si 3.043 is pasukay rejection. Kaya ang mangyayari is reject the null hypothesis. So, sabi ko nga kanina is ito si null hypothesis at si alternative hypothesis. So, bakit siya reject? Kasi, nakay-alternative yung claim ng researcher. Sabihin na accepted or totoo yung mga sinasabi ng mga nag-research. So, next step naman is sa step 6, which is the conclusion. Nangyari si reject C S sub O, accept C U sub 1. Sabihin nun, nagsasabi ng totoo yung researcher. So, ganito lang yung magiging conclusion natin. Ayan. So, doon na nagtatapos ang ating discussion dito sa ating hypothesis testing. Ayun lang! Salamat sa panonood at maraming salamat! Bye-bye!